Sa isang maliit na barong-barong sa tabi ng bundok, naninirahan si Lola Isang, 84 na taong gulang. Wala na siyang pamilya, wala na ring bisita. Araw-araw, ang tanging kasama niya ay ang katahimikan, ang pag-ihip ng hangin sa bintana, at ang Panginoon na laman ng kanyang mga panalangin. Wala siyang kuryente, kaya tuwing gabi, kandila lang ang nagsisilbing ilaw niya. Isa, dalawa, hanggang sa tumagal, isa na lang ang natirang kandila sa kanyang kahon. Panginoon, mahinang dasal niya habang hawak ang kandila, ito na lang ang natitira kong liwanag. Kapag nawala pa to, paano na? Gabi yon ng malakas na ulan, hangin, kidlat, at sa isang iglap, napandi ang kanyang huling kandila. Napaluha si Lola Isang, hindi dahil sa takot, kundi sa pakiramdam na parang iniwan na rin siya ng Diyos. Pero sa gitna ng katahimikan, may kumatok. Tok tok tok. Isang batang lalaki, basang-basa, may dalang supot. Nay, sabi po ni nanay, baka po kailangan niyo ito. Pagbukas niya ng supot, may 2 kandila, tinapay, at isang maliit na thermos ng mainit na tsaa. Napahawak si Lola Isang sa dibdib niya, sabay sabing, "Salamat, Panginoon. Di mo pala ako iniwan." Minsan sa oras ng kawalan, saka natin mararamdaman ang presensya ng Diyos. Hindi siya nawawala, minsan tahimik lang, pero laging dumarating sa tamang oras.